Ang tamad na tao at ang matandang lobo. Noong unang panahon, may isang tamad na tao na nagtangkang magnakaw ng mga mansanas mula sa isang magsasaka. Ngunit nakita siya ng magsasaka at nagsimulang sumigaw. Takot na takot, tumakbo ang tamad na tao papasok sa kagubatan. Pagkalipas ng ilang sandali, nakakita siya ng matandang lobo. Nagtaka siya kung paano nabubuhay ang lobo na matanda na at hindi na makapangaso. Bigla niyang nakita ang isang leon na papalapit sa lobo na may dalang piraso ng karne. Mabilis na umakyat ang tamad na tao sa puno para maging ligtas, habang ang lobo, na masyadong matanda para tumakbo, ay nanatili sa kanyang pwesto. Iniwan ng leon ang piraso ng karne para sa lobo at umalis. Sa nakita niya, natuwa ang tamad na tao at naisip na ito ay tanda ng plano ng Diyos na alagaan ang lahat ng kanyang mga nilikha. Naniniwala siyang may plano din ang Diyos para sa kanya, kaya nagpasya siyang umupo at maghintay na may magpakain sa kanya. Naghintay siya ng 2 araw na walang pagkain. Sa wakas, hindi na niya matiis ang gutom kaya siya ay umalis. Sa kanyang paglalakad, nakatagpo siya ng isang matalinong tao at nagtanong, "Bakit iba ang trato sa akin ng Diyos kumpara sa lobo?" Sumagot ang matalinong tao, "Totoo na may plano ang Diyos para sa lahat. Ikaw ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit, anak, hindi kanya gustong maging tulad ng lobo. Gusto niya na ikaw ay maging tulad ng leon." Ang gintong aral sa kwento ay, hindi sapat na umasa lamang sa tulong ng iba o sa kapalaran. Dapat tayong maging masipag at matulungin, tulad ng leon, sa halip na umasa sa awa ng iba, tulad ng lobo. Ang Diyos ay may plano para sa lahat, ngunit hinihikayat niya tayong gumawa ng paraan at maging instrumento ng kanyang mga biyaya sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap at kabutihan.